Alam nyo mga koys, yung 30,000, more or less, 30,000 ang namatay sa extrajudicial killing sa Pilipinas. At walang iba, kundi ibinibintang yan sa dating Pangulo ng Pilipinas, si President Rodrigo Duterte. Way back 2011 pa, hanggang sa natapos ni Duterte ang kanyang term as President, 2016, hanggang 2022. So, ibig sabihin, way back 2011 hanggang 2022, accountable di umano si Rodrigo Duterte diyan sa more or less 30,000 ba na namatay sa as extrajudicial killings at iba pang mga pagpatay o namatay. Kaya ho umabot yan, nasabi nila, more or less 30,000. Yan naman po ay pinuputak din ng mga mainstream media, sa social media, sa mga balita sa radyo, maging sa pahayagan. Paulit-ulit binabanggit yung more or less 30,000. At lahat yan, ibinibintang kay Rodrigo Duterte. Pero mga koys, ito, panghawakan po natin ang fact, no? Huwag ho tayong umasa sa mga chismis, sa mga marites, no? Sa fact ho tayo, no? Sa reality. Ano ang reality? Kahit isang warrant of arrest, way back 2011 hanggang 2022, at extended pa hanggang 2025. No? Bakit walang isang warrant of arrest na inisyo ang Regional Trial Court o kahit anong korte, basta inisyo ng isang judge, no? Kasi ho, ang judge ho ang nag-i-issue ng warrant of arrest, mga koys, pirmado niya. Pero kahit isang warrant of arrest, wala. Kasi ho, sapat ho ang isang warrant of arrest para arestuhin si Tatay Digong at makulong mismo sa sariling kulungan ng Pilipinas. Pero wala ho Sa dami ng mga kaso, siyempre more or less 30,000 ang namatay. Matik, ang dami mga kaso yan na isinampa. Pero sa dami mga kaso, wala hong warrant of arrest kahit isa inisyo ang isang judge. Bakit? Ang mga kaso kasi na isinampa, no? Walang sustansya, walang kabigatan, no? Mahina ang kaso. Bakit? Yung mga isinampang kaso, binasi lang yan. Malamang syempre sa marites, binasi yan sa mga speculation, binasi yan sa mga chismis at kung ano-ano pang mga basis na mahina. Kaya nga po walang warrant of arrest na inisyo. Tama po mga koys?